So tanong ko lang sa Google, Mr. Chair, may pwede ba tayong magawa doon sa binabanggit ko na sitwasyon, post or whatever, o yung kumikita ng mga content, ay yung doon sa algorithm. Tama po ba? Sige. Dito sa pinag-uusapan natin, Mr. Chair, yung, halimbawa po yung sa algorithm, binanggit kanina ni Sec, no, yung sa algorithm. So, nakikita natin yung mga media platform po. Ang pinagbabatayan nila ng mga malalaking posts or whatever, o yung kumikita ng mga content, ay yung doon sa algorithm. Tama po ba? So, ang ibig po sabihin nito, dapat ang control ay yung doon sa platform na gumagawa ng algorithm. Kasi katulad nito, Mr. Chair, halimbawa sa mga commercial lang, di ba? Pag once na nakapumindot ka ng, halimbawa, tumitingin ka ng certain products, pag tumingin ka ng certain products, makikita mo, Mr. Chair, sabay-sabay na yon, no? Sunod-sunod na. Yung iba't ibang mga ads, mga commercial entity na makikita mo. Kaya walang control. Ibig sabihin, kung ayaw kong makita yung mga ganong products, nakakasawa na eh. Pumindot na ako ng isang products, tapos sunod-sunod na. Kasi because of the work ng algorithm. So, paano po kaya yun, Sec Aguda, natin magagawan ng ibig sabihin sa platform pa rin natin siya i-regulate? Sec. Mr. Chair, kaya we're very dependent on the platform because they apply the best in class in data science and AI. Hindi po namin ma-figure out paano mag-work yung platform nila eh. Pero nakikita namin yung epekto. So tulad niyan, nag-click po kayo, tapos ang katutak na sales ang ibibigay sa inyo ng mga produkto, kaya po nilang i-moderate yon. Pati po yung kaya nilang i-moderate. In the same manner, kaya nilang i-analyze kung saan nanggagaling yung mga fake news. Kaya nilang i-pinpoint anong mga pages ang madalas may content. Meron po si Meta, tawag nila strike rule. Hindi ko lang alam kung ilang strike. Pagka yung page, maraming false content, sabi nila tinatanggal nila. Pero hindi po nila nababanggit sa amin ilang strike ba dapat. 1 strike ba? 2 or 3? So yung algorithm, hindi po namin nakikita eh. Sa platform po yon. Kaya platform po dapat ang mag-adjust ng algorithm nila. Thank you, Mr. Chair. Sige, yung algorithm po, no, so sila yung dapat na kontrolin, and at the same time, meron tayong batas po, no, para makita natin na ma-regulate at ma-control. Tama po. Another example po, no, na very detrimental ito sa mga bata. Halimbawa, yung nakakita sila, halimbawa, ng mga news or nakakita sila ng mga articles about yung mga suicide. So, ang nangyayari dyan, dadami na yung mga makikita ng bata habang nagbabrowse siya doon sa platform, parami na ng parami. So, nakaka-apekto yon doon sa mental health ng mga bata. So, yun din yung example na yun. So, dapat platform din yung gumawa noon. Kasi hindi natin alam, maraming mga bata dyan na nagkakaroon ng epekto talaga sa kanila. Yung mga paulit-ulit na nakikita nila, kahit wala namang silang choice o wala naman silang option na hindi nila makita. Kasi sa algorithm nga lumalabas yon. So, kailangan merong gawin tayo doon, Mr. Chair. Kahit na wala pa tayong batas. Dahil alam na ninyo yung cause, di ba, ng magiging problema later on sa mga bata, sa mga consumers. Dapat may makaisip po tayo ng kung ang executive ba makakaisip ng parang regulation sa mga platform natin. Kasi pag umasa tayo doon sa batas na makikreate nitong TRICOM na to, medyo matagal pa yan. Pero yung problema na natin ay urgent at nandiyan na. So pwede ba to the initiative na ng DICT, ng ibang agency natin, ay makagawa na po tayo ng ganong regulation and control, Mr. Chair. Mr. Chair, kami doon sa CICC, nag-propose na kami ng indirect regulation of the platform using current laws. Unfortunately lang po, yung current laws talaga hindi swak eh. So ano po yung ginagamit namin? Yung anti-cybercrime, data privacy. Hindi po kami makagalaw masyado dahil iba-ibang batas yung ginagamit namin eh. And aside from that, yung technical capability po talaga namin to look at their algorithm, medyo malayong-malayo eh. Hindi po namin kayang basahin. At paminsan-minsan po kasi nagbabago rin sila eh.
So minsan iba yung algorithm ngayon, minsan iba next month. So wala po kaming kakayahan to figure out how they groom their algorithm. Unfortunately, at this point, yan po yung sitwasyon namin. With the kind indulgence of Congresswoman Franz, pwede magtanong lang ng? Mr. Chair, Honorable Castro, are you amenable? parang matuloy-tuloy ko lang po yung thought nung aking, nung Okay. aking mga questions. Related kasi doon, sinasabi ng Secretary, Mr. Chair, na parang kulang ang batas, kailangan i-amend, at iba-iba yung mga ginagamit natin. So tanong ko lang sa Google, Mr. Chair, may pwede ba tayong magawa doon sa binabanggit ko na sitwasyon? Remember, bata po ang involved dito, o kaya mga consumers na baka maloka doon sa dami ng mga pumapasok sa kanyang platform na hindi naman niya gusto o hindi naman niya hinihingi. Pero patuloy na pumapasok. Kaya yun gusto nating ma-control at ma-regulate. At sinasabi ng ating ahensya, hindi pwede. So pwede sa inyo, sa Google. Mr. Chair, yung dalawang punto nyo lang po. Yung number one pong punto nyo yung sa mga advertisements po. Meron pong My Ad Center ang Google kung saan pwede nyo pong i-specify ano po yung mga interest ninyo para po pwede nyo tanggalin yung mga ayaw nyo makitang advertisement at pwede nyo sabihin na mahilig ka po sa, let's say, sports. So yun po yung lalabas. Pagdating po dun sa concern on suicide, ito po yung napaka-importanting bagay para sa Google. So for example po, pag nag-search ka po sa Google search ng suicide, ang unang-una po lalabas sa inyo is help is available. Speak with someone today. Tapos yung hotline po ng National Center for Mental Health. So malaking importante po to sa Google at kung ano po yung without regulation, kung ano po yung pwedeng gawin ni Google upang mapigilan yung pandemyang ito ay ginagawa po ni Google. Pero Mr. Chair, remember, ang involved dito ay bata. So medyo mahihirapan sila sa ganyan na merong pa kayong step na pagagawa sa kanila. Wala ba yung automatic na hindi papasok yung mga, kasi algorithm nga hindi papasok yung ayaw naman nila o hindi naman nila hinihingi o hinihingi nila. Di ba? Kasi parang medyo complicated pa to sa isang bata na, yun nga yung sinasabi ko, pumindot sila ng isa, sunod-sunod na yung dumarating na, dahil nga sa algorithm. So kayo ang may control noon, Mr. Chair. So, yun nga yung sinasabi ko, tinatanong ko, paano gagawin natin doon? So, Mr. Chair, para po malinaw po, kung algorithm po yung concern, Mr. Chair, hindi po magre-recommend si YouTube ng videos. Alam po ni Google, ni YouTube, na hindi po dapat nire-recommend yung mga videos na makakasama sa bata, especially po, for example, on the topic of suicide. So, yung mga engineers po ni Google, makakaasa po kayo na tinututukan po yan at hindi pinapayagan na mag-recommend ng ganong klaseng video po. Thank you, Mr. Chair. Kay Secretary Cruz po, Mr. Chair. Siyempre, doon sa regulation, pinag-usapan natin yung regulation and control ng mga platforms. Pero kami, ang concern talaga natin, siyempre, primordial yung free speech. Tama po ba, Mr. Secretary? Tama po. At siyempre, kung meron man tayong i-regulate, ang bagsak dapat nito ay yung mga platform, social media platform. Opo. Yung, yes, yung mga ginagamit ng ating mga citizen. Kaya dapat din i-balance yung free speech doon sa unprotected speech naman. No? So, paano